Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So, una nating pag-usapan ng tungkol dito sa picture na binahagi po ng isang SQ dito po sa Instagram story niya po kanina, 9 hours ago. So, ito po ang picture nila, SQ1 and SQ G na kung saan ay emosyonal and umiiyak. So, marami po kasi ang nagtatanong kung bakit emosyonal po itong mga SQ po natin. So, sa mga hindi po nakapanood ng episode po ng Itbulaga nung nakaraan, ito po ay para doon sa nasugod bahay mga kapatid na kung saan hindi po nakapag-aral yung anak niya and namamalimos lang po yung bata and wala din pong birth certificate. Itong si Jose Manalo din nga po ay naging emotional din kasi instead po na nag-e-enjoy yung bata, ang ginagawa niya po, namamalimos at tinutulungan yung magulang para po makasurvive sa pang-araw-araw. So, ito po yung dahilan kaya emosyonal ang ating mga SQ sa picture na ito. And speaking of mga singing queens po, malapit nang lumabas yung pinaghirapan po nila na kanta na kung saan ay solo po nila yun. And sana po tangkilikin natin ito dahil ito ay compose po ng BST ni Tito Sen. And I'm sure magugustuhan po ito ng mga lihitimo na Dabbercads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa in-reveal po ng katrabaho po ni Bossing Vic Soto para po sa Metro Manila Film Festival. So meron po kasing naging interview itong si Piolo Pascual at ito po ang kanyang ni-reveal. Ito po ay mula sa write-ups ng Lionheart. Sabi dito, Piolo Pascual admits being intimidated by Vic Soto during the Kingdom shoot. Pascual, who has long admired Soto, admitted feeling intimidated daw by the veteran actor during their first scene together. Sabi ni Piolo Pascual, nakaka-intimidate. Lumaki akong Vic Soto fan. Lahat ng pelikula niya sa Film Fest ay pinapanood ko. Nanginginig at nauutal ako nung una pero kailangan mong panindigan. He said, he added that being able to act alongside Soto was a dream come true and one of the highlight of his career. Biruin nyo, talagang fan na fan po pala itong si Piolo Pascual ng isang Bossing Vic Soto at nakaka-amaze lang na ngayon katrabaho niya na at kaaktingan pa po niya. Sabi dito, The Kingdom directed by Michael Tobiera marks Soto's return to the MMFF stage after 5 years. The film, which is set to premiere on December 25, is an action drama, a switch for Piolo Pascual and Soto. Fans are eager to see the collaboration as it is Soto's first major MMFF project since 2019. Mission Unstoppable, The Dawn Identity. In addition to promoting the Kingdom, Pascual visited Beautyderm to celebrate the brand 15th anniversary. So, doon po nangyari itong interview na ito mga Kadabercads na kung saan nireveal niya nga po na talaga namang nanginginig siya habang siya po ay nakasalang sa shoot. Kaaktingan niya po si Bossing Vic Soto pero kailangan niya pong tatagan kasi para po ito sa pelikula, hindi naman pwede na nanginginig tayo habang tayo ay umaarte, 'di ba? So kailangan niya po itong labanan, kailangan niya po itong pigilan. So mapapanood po itong The Kingdom ni Bossing Vic Soto by December 25 mga Kadabercads. Alam ko maglalabasan po yung mga movie diyan. Ang daming mga movie na pagpipilian po sa sinihan and suportahan natin, no? Suportahan natin itong kay Bossing Vic Soto na movie. Isama natin ito sa list ng mga papanoorin natin sa December 25 kasi kakaibang Bossing Vic Soto daw ang mapapanood ninyo dito po sa The Kingdom, no? Hindi ito yung mga dati niyang nakaraan na aktingan. Kakaiba ito and eye-opener daw itong movie na ito ni Bossing Vic and
Piolo Pascual. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa balita po na nadaanan natin sa mundo ng social media na kung saan isang noontime host di umano ang tatanggalin sa isang noontime show. So sabi po dito sa nakasulat sa post, The Who, may kumakalat na chika na balak na daw tanggalin ang isa sa current host ng It's Showtime. Ayon sa mga chismosa, nakakairita daw kasi ang pasigaw hosting style niya at minsan ay wali pa ang mga banat niya sa show. Napansin din ng mga inggitera or intrigera na tila naging tahimik siya sa latest episode ng programa at hindi pa pahahawakin daw ng mic kung hindi pa sinabi ng kapwa host niya na bigyan siya. Para naman sa iba, okay naman ang hosting style niya dahil lively siyang tao na bagay sa isang noontime show. Yun nga lang ay bawas-bawasan daw sana niya ang pagsigaw-sigaw niya. May nagbulong naman sa amin na kaya daw siya aalisin sa programa ay dahil hindi naman daw talaga siya permanent host dito at may upcoming drama series daw siyang gagawin at magiging abala daw siya dito. So marami po ang nagtatanong kung sino daw ba ang isang noontime show na ito na aalisin sa isang programa. And kung magbabasa nga po kayo ng comment sa naturang post, ang comment dito ay walang iba kundi si Kim Chu. Sabi nga dito, okay yan, goodbye Kim Chu. And meron pang nagsabi dito na si Kim Chu di bagay mag-host, di pa nakakatawa. Grabe ang bitter nila kay Kim Chu. No? Mahusay po na host itong si Kimi para lang po sa kaalaman po ng lahat yan. And kung magbabasa po kayo dito sa mga comment ng mga netizen, grabe, isa po yung sinasabi nila na si Kim Chu daw yun. So maraming malulungkot niya na Kim Pao fans ha. Si Kimi lang nga ang inaabangan nila sa It's Showtime, kaya imposible na si Kim Chu ang tinutukoy sa naturang post. Sabi pa ng isang netizen, I like Kim Chu na kasaluhan ni Vice. Wala kasing makasagutan si Vice. Walang makasabay sa energy niya pag wala si Ann at Bong. So, ayan, imposibleng si Kimi po yun. Siguro yung ibang host, pero hindi po si Kim Chu. No, dahil si Kim Chu po talagang na ng It's Showtime dyan, regular host na po yan ng It's Showtime. And syempre marami nga almang mga Kim Pao fans po at mga supporters ni Kimi pag yun ay nangyari. At alam po ng It's Showtime na malakas ang hatak na naibibigay po nitong si Kim Chu sa kanilang programa. Kaya imposible na si Kimi po ang tanggalin dyan sa isang noontime na katapatan po ng Itbulaga. So, kayo po ba? Ano po sa hula ninyo? Sino ba ang tatanggaling host ng naturang programa? Si Kim Chu ba? Or yung ibang mga host?